Guro, may masarap tayong kakainin ngayong gabi. Sinigang na kalapati. Magandang pampalakas ng katawan. Pampalakas ng ulo mo. May sulat mula sa mga magulang mong hindi mo pa nakikilala. Nagsabi silang bumaba ka na. Magsimula ka na. Bumalik sa pamilya Lin para sa pagkilala sa ninuno. 20 taon na ito. Ngayon ay naaalala na ako. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Hindi mo ito maiiwasan. Ang iyong purong katawan ng yang ay umabot na sa hangganan. Kailangan mong makalagpas sa antas ng tao. Kailangan nating hanapin ang purong katawan ng yin. Upang magtagumpay sa pagsasama ng yin at yang, tanging sa ganitong paraan lamang. Nagawa ko ng kalkulahin para sa iyo. Ang iyong kapalaran, nasa paanan ng bundok. Tamang-tama sa pagkakataong ito ng pagkilala. Baba tayo sa bundok upang tingnan. Hanapin ang iyong kapareha sa tadhana. Nagsalita na ng matagal. Kaya pala, kailangan kong bumaba para maghanap ng kapareha. Sige, aalis na ako. Binalaan kita, bastos na bata, bago mo matagpuan ang tunay na purong yin na katawan. Maging maingat sa iyong sarili. Huwag magpakasala. Kung hindi, hindi lamang mawawalan ka ng kakayahan. Maaari mo ring mapahamak ang buhay ng dalaga. Naiintindihan ko. Babalik pa ako. Madaling sabihin ng matandang iyon. Ang daming tao dito. Saan ako makakahanap ng purong katawan ng babae? Sige na, hindi naman ito madali. Babalik muna ako doon. Sabi nila mayaman ang pamilya roon. Tulungan mo ako. King Juan. Huwag ka nang magbiro. Ikaw ay anak ni Shen, isang mayaman. Ikaw ay ikakasal sa pamilya Du. Hindi ka tulad ng pinili ng tatay mo para sa'yo. Yung sira-sira na pamilya Lin. Sumama ka na lang sa kuya mo. Ngayong gabi sasama ka sa akin. Bukas pupunta na ako sa Shen pamilya. Magpakita ka sa tatay mo para magpakasal. Tumakbo ka. Nako. Ito ang pinakamatinding hapunan ng wakas. Itong mga batang ito, talagang hindi natatakot na pumatay ng tao. Batang ito. Hahawakan mo pa ang hindi mo dapat pakialaman. Maniwala ka man o hindi, babalian kita ng binti. Mas mabuting isipin mo muna. Kung paano mo, mapapanatili ang sarili mong ikatlong binti. Sugod. Saktan mo siya. Bata. Ulitin mo, sasaktan na kita ng ikatlong pa ako. Batang ito. Kung maghimasok ka sa mga bagay tungkol sa Shen at Du, maghintay ka lang. Kailangan niyang alisin ang bisa ng gamot. Magpakatatag ka. Tulungan mo ako. Hindi dapat ganito. Dapat na naalis na ang bisa ng gamot. Hindi ba sapat ang lakas ng kamay? Kailangan ng tunay na enerhiya. Sa mga sitwasyong ito, dapat kumilos agad. Pero hindi ko ito maituturing na pang-aabuso. Siraulong manyakis. Aba. Talagang ang mga babae ay parang tigre. Sa panahong ito, ang pagtulong sa kapwa ng walang pag-imbot ay hindi dapat pinipigilan. Old Lin. Anong oras na ba? Bakit hindi pa rin dumadating yung batang pasaway na yon? Inay. Kung hindi lang sana, hindi na makakakuha ng pondo ang kumpanya. Ayoko nang gisingin siya mula sa kanyang liblib na lugar. Alam ko. Kahit na si Howard natin. Hindi tunay na anak. Pero siya ang ating sariling inalagaan. Sa ngayon, si Howard ay nag-aral pa sa abroad. Iyan ay para sa pagmamana ng negosyo ng pamilya Lin. Paano siya magiging bahagi ng pamilya Shen? Bilang isang nakatirang manugang, tanggapin ang ganoong pagdurusa. Kaya, si Lin Chen na lumaki sa bundok. Hindi naman magiging matagumpay. Tama lang na gamitin siya bilang basura. Makakuha ng suporta mula sa Shen family. Maaaring ito na ang nag-iisang ambag niya sa Lin family. Walang duda, ganito lang ang naitulong niya. Kaya pala matagal nang hindi nakikialam. Biglang nagmamadaling hanapin ako. Parang handa na akong ibenta, no? Hindi pwedeng maging biyanan na asawa. Ayoko na rin sa mga magulang na ito. Kasi numaling ang kasal. Ako mismo ang nagbawi nito.
Hindi nakapagtataka na ang mga walang pusong magulang na yon ay nagmamadaling ibenta ako. Ang yaman at kasikatan na ito. Sino ang hindi malilito? Ikaw ang anak ng Lin pamilya, na bagong bumalik mula sa bundok. Ikaw pala. Ay, hindi naman siguro swerte lang, ano? Di ka naman siguro. Yung lalaking pakakasalan ko. Si Shen Jeganjen, di ba? Ang yabang mo. Sasabihin ko sa'yo. Ako si Shen Qinghuan. Kahit na mamatay na mag-isa buong buhay ko, hindi ako kailanman magpapakasal. Sa ganitong klaseng bastos. Ayos lang. Kung ayaw mo, ayaw ko rin. Hindi natin matutuloy ang usapan na ito. O di kaya. Itong kasal. Withdraw mo na. Lene. Maganda naman ang katawan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawala ng asawa. Ikaw. Binibini. Ang pagpapakita ng pagbalik ng masama sa masama. Sapat na ang isang beses. Huwag nang magdagdag pa. Wala nang kwenta. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pinagplanuhan ko na ito para sa'yo. Isang babae na may purong yin na katawan. Magkakaroon ka ng isang napakakakaibang 3 pitailed na marka ng banal na bulaklak. Kung sakaling makikita mo ito, dapat mong pahalagahan ng mabuti ang tao. Ito ay isang biyaya mula sa langit. Huwag mong sayangin. Hindi ako niloloko ng matanda. Talaga bang may 7 petal na bulaklak? Siya yon. Tinitingnan mo saan? Gago. Huwag kang bastos. Tatay. Kaligayahan. Huwag kang bastos. Tiyo. Tatay. Hindi ako pwedeng pakasalan siya. Kailangang kanselahin ang kasal na ito. Kasinungalingan. Kalokohan. Ang dalawang pamilya ni na Shenlin ay magpapakasal. Kilala ng lahat sa buong lungsod ng Jing. Ngayon ay nagbabalik ka sa iyong desisyon sa kasal. Ano ang gagawin namin sa pamilya Shen? At sa pamilya Lin? Kung kumalat ang balitang walang tiwala ang pamilya Shen, ano ang mangyayari? Sino pa ang magtatangkang makipagkalakalan sa amin? Tatay. Hindi lang ako. Gusto rin niyang kanselahin. Hindi naniniwala. Tanungin mo siya. Ganun ba? Siyempre hindi. Sa tingin ko, tama si Uncle. Yung kasal na ito, kailangan nating magkaisa. Ikaw. Hindi mo naman sinabi iyan kanina. Ikaw na sinungaling. Ako kasi. Walang masyadong sariling opinyon. Pero simula pagkabata, nakikinig na ako sa mga nakatatanda. Sa tingin ko, tama si Tio. Nakikinig ako. Sa'yo. Sige na. Huwag ka nang magulo, Qinghuan. Tungkol dito. Ganito na ang desisyon. Hindi. Sabi ng tatay palaging ganun. Ang mga desisyon niya ay hindi madaling mababago. Hindi ito pwedeng ipilit. Kailangan kong lumikha ng ibang paraan. Tatay. Kung nais na makapasok siya sa tahanan ng Shen, kailangan din nating tingnan siya. May kakayahan ba siya? Hindi naman lahat ng tao ay bagay sa akin. Hindi lahat ng pusa at aso ay karapat-dapat kay Shen Qinghuan. Ano ang gusto mong mangyari? Gusto kong gawin siyang aking personal na bodyguard. Babantayan ako ng 24 na oras. Sa loob ng 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan, kung mawalan ako ng isang hibla ng buhok. O kaya, kung hindi niya kayang tiisin ang hirap at sumuko, ay itinuturing na hindi kwalipikado. Pagdating ng panahon, kailangan ng walang kondisyon na bawiin ang kasunduan sa kasal. Ayusin ang mga gamit, at umalis mula sa pamilya Shen. 3 buwan. Mayroon akong 100 paraan, para pahirapan ka hanggang mag-alis ka. Sobrang baliw. Maghintay ka sa akin. Hindi ba ito kalokohan? Tio. Wala akong problema. Dahil gusto ni Anye. Shen, nasubukan ako, ang 3 buwang probation ay akma. Ganito nga, maaari rin tayong magpalalim ng ating pagkakaintindihan. Ayos lang. Sige, napagkasunduan na yon. Walang patunay. Maghahanda ako ng kontrata. Gamit ang puting papel at itim na tinta. Pipirmahan ko ito. Linchena. Malapit nang matapos ang bakasyon ng paaralan ni Qinghuan, babalik na tayo. Inaasikaso ko na ang iyong enrollment. Sa tamang panahon, mananatili ka kasama si Qinghuan sa apartment malapit sa paaralan. Opo, tito. Susundin ko po kayo. Itong batang ito ay pinabayaan na naming masyadong mapasaya. Hindi masyadong maganda ang ugali. Pero, hindi naman masama ang kanyang pagkatao. Ikaw. Magpasensya ka na lang. Tio, huwag kang mag-alala. Dahil tinanggap ko na ang kasal na ito. Tiyak na magiging mabuti siya kay Qinghuan. Ito ay ako, ang nakatakdang asawa. Kailangan siyang alagaan ng mabuti. Wow! Isang bakasyon lang ang lumipas. Ang ating school bell ay mas gumanda.
Napakaastig ng kanyang aura. Sino itong lalaking ito? Bakit parang napakasimple? Paano siya makakasama ng sikat na si Shen, na sumasakay sa isang sasakyan papuntang paaralan? Ako ang kasintahan ni Yanye. Shen, siya ang bagong hired na bodyguard ko. Sige na, kung ano ang sinasabi ng dalaga, iyon ang totoo. Masaya na ako kung masaya siya. Yo! Hindi ba si King Juan ito? Matagal na hindi tayo nagkita. Hindi mo ba ako naalala? Sino itong hindi pangkaraniwang tao? Pangalan niya si Du Yifan, ang panganay na anak ng pamilya Du sa Beijing. Kilalang masama. Parang langaw. Sumisiksik sa akin. Bakit nandito ka? Naalala ko noong huli. Hindi kita tinamaan sa mata. Kailan ka naging bulag? Hindi mo ba nakikita? Nasa proteksyon ko si Yanye. Shen, oh. Bodyguard, di ba? Hindi nakakapagtaka na noong araw na yon. Nakita kitang magulo ang damit, at hindi maayos ang isip, na nakahiga sa mga bisig ng batang ito. King Juan ah. Bakit nakipag-ugnayan ka sa bodyguard? Hindi naman siguro ganun ka-desperate na maghahanap ng kahit anong makakain, di ba? Du Yifan, sinasabi mo lang ang hindi totoo. Noong araw na yon, syempre ikaw ang nagsisi sa akin. Ang sama ng pakiramdam. May dalang papel ka na ba? Pahiran mo ang kamay mo. Medyo madumi. Dapat kang magpahinga. Sasabihin ko sa'yo, ayusin ang amoy ng bibig mo. Paano? Para mapabuti ang bibig mo. Para hindi na suminaw. Siya. Paano nagkaroon ng ganitong kalakas na? Pagsugpo ng pumatay. Tara na, tara na. Itong taong ito, talagang isang bihasang mandirigma. Kanina, bakit hindi mo ako pinayagang magsalita? Araw na yon, siya ang naglagay sa akin ng gamot. Ginoo. Bobo ka ba? Para sa mga ganitong tao, maraming paraan. Bakit kailangan mong sabihin? Na halos siya ang nagdulot sa iyo ng problema. Kung marinig ito ng mga may masamang balak, nagdagdag ng langis at suka, ang iyong reputasyon, ayaw mo na ba? Kaya noong gabing iyon, talagang ginawa niya yon para iligtas ako. Pasensya na. Noon, nabansagan kitang mali. Sa wakas, naibalik na ang aking dangal. Kung ganon, maari ba tayong makipag-usap ng maayos tungkol sa usaping pag-aalay? Ang mga sinasabi mo ay walang katotohanan. 3 buwang pagsusuri ay nagsimula pa lamang. Ginoo. Nasunod ko na ang utos mo. Sa mga tao ng Shura Organization, nagpadala na ng mensahe. Tinanggap nila ang order. Sabi nila magpapadala sila ng kanilang pinakamataas na ranggong mamamatay tao. Knight Shura, puntahan mo na ang batang si Lin Chen. Sabihin mo kay Yexulo. Unahin mong putulin ang mga kamay at paa niya. Sa akin, gawin mo na. Kung hindi, hindi ka makakatanggap ng kahit anong barya bilang gantimpala. Kahit 1 sentimo lang. Ang supermarket ay 200 metro mula rito. Pumunta ka para bumili ng merienda. Ang tagal mo namang umalis. Turtle ka ba? Wow. Ginoo. 3 oras na ng madaling araw ngayon. Matagal nang sarado ang supermarket sa paligid. Para makuha ang mga bagay na ito, nagtakbo ako sa mahigit 10 supermarket, okay? Sabi mo pagod. Ikaw ang nagsabing pagod. Pwede namang hindi na gawin yan. Pagod nga. Pero hindi naman masyado. Parang ehersisyo lang. Ang tindi ng pumatay. Tama nga. Kakaalala ko lang. Parang may ilang bagay pa akong hindi nabili. Baka mas mabuti pang umuwi ka na. Babalik ako sa loob ng 10 minuto. Dahil nandito na tayo. Labas ka na. Magandang babae. Anong ginagawa mo dito sa COS? Dito ay isang komunidad. Walang lumang libingan na maaring nakawin mo. Napakabango ng iyong pakiramdam at paningin. Pagkatapos ng gabi na ito, dito, magkakaroon ng isa pang iyong libingan. Mukhang kailangan talaga nating mag-away. Kailangan nating maglaban. Maghihintay lang ako ng isang bagay. Na gusto ng prinsesa. Kung masira yon, magagalit siya.
Ay naku. Ganda. Sabi ko na maghihintay tayo, di ba? Hindi ko maayos ang mga bagay ko. Bakit ka naman nanggugulo? Hindi ito makatarungan. Kaya pala niyang walang armas. Mahuli ang aking kutsilyo. Ang galing. Pumasok ako sa Shura Organization ng maraming taon. Sa mga misyon na naisakatuparan, hindi pa ako nakatagpo ng ganitong kalakas na tao. Magandang babae. Kahit na gusto mong patayin ako. Pero ako ay maawain sa mga babae. Nais kong ipaalam sa'yo. Hindi mo ako kayang talunin. Mag-uwi na ng maaga. Matulog ka na sa bahay. Ako na ang kikilos. Walang ibang paraan. Sabi ko na. Hindi mo ako kayang talunin. Huwag kang makipagsapalaran. Paano mangyayari yon? Ganitong bilis. Sino ba talaga? Bumalik na. Hindi ba't sabi ay 10 minuto? Nalagpasan mo na ang oras. Kakauwi ko lang. Nakakita ako ng isang maliit na pusa sa daan. Sobrang cute. Kaya lang, nakahawak ako. Nakapagpabagal ng ilang minuto. Maliit na pusa. Nandito na ako ng 2 taon. Bakit hindi ko pa nakita? Anong itsura nito? Maganda ba? Itim. Mukhang maganda. Tama nga. Medyo matulis ang mga kuko. Mas mabuting huwag siyang galawin. So, mahilig ka rin sa mga hayop. Gusto mo rin pala ng maliliit na hayop. Ayaw ng tatay ko na mag-alaga ako. Sabi niya, mga hayop. Kahit gaano pa sila kaamo, mga hayop pa rin sila. Walang pag-unawa sa tao. Hindi mo alam. Kailan? Sila ay maaaring kumagat sa kanilang amo. Nakakainis. Kung gusto mong alagaan, alagaan mo na lang. Huwag nang sabihin na pusa. Nandito ako. Kahit isang lobo pa ang pumasok. Hindi ka nito huhulingin. Sa totoo lang, ako ang lalaking itinapon ng matanda sa mga lobo. Sa pagtulog. Talaga ba? Hindi mo naman. Ako sisisihin sa tatay ko, di ba? Ay naku, prinsesa. Ako ang iyong personal na bodyguard. Wala akong oras para dyan. Para sumbong sa tatay mo. Huwag mong isipin na basta makakapagsalita ako ng maganda. Maaari mo akong pasayahin. At saka, kung magtatangkang magreklamo ka sa tatay ko, huwag mo nang asahang makakapagtagal ka sa pamilya Shen. Naiintindihan ko, yan eh. Shen. Anong nangyari? Yan eh. Shen, bakit hindi ganito? Lalabas ako para tingnan. Nandyan pa ba yung maliit na pusa? Kung nandyan, diretso na lang kitang ibabalik, na parang yakap. Kaya hintayin mo ako. Isang grupo ng mga basura na umaabuso sa sitwasyon. Tanging sa ganitong pagkakataon lang. Dahil dito ka lang pumunta para makita ako. Hindi ko akalain na ang kilalang Night Shura ay magkakaroon din ng malubhang sugat na hindi na makalakad ng matatag sa isang araw. Kami, mga magkakaibigan, ay nagsikap na makuha ang pagkakataong ito. Siyempre, kailangan kitang ibagsak. Samahan ng Asura, trono ng pinakamagaling. Kahit na mamatay ako. Ang unang pwesto na ito ay hindi kailanman mapupunta sa inyo, mga inutil. Kahit malapit na ang katapusan, matigas pa rin ang dila. Ibigay mo sa akin. Hoy! Katatapos lang ng pagmamadali kanina. Nakalimutan kong ibalik sa iyo ang kutsilyo. Sino ka ba? Ayaw kong makialam, kaya umalis ka na lang. Nagtataka lang ako. Bakit tuwing ako ay nagsusulong ng tama, lagi may nagsasabi sa akin na umalis? Hey, maliit na pusa, tulungan mo akong magpaliwanag. Sa tingin mo ba? Ako ay mapapatay ng mga inutil na ito, dahil lang sa kanila. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ay, talagang nandito ako para ibalik sa iyo ang kutsilyo. CJ. Walang balak na pumatay.
Ayos na. Nagawa na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sila pinabagsak, kundi ang kanilang mga kasanayan. Sa hinaharap, hindi na sila. Magsisikap na. Patayin ka. Agad na naresolba. Ang ganitong dami ng mga mamamatay tao, kahit na ang pinuno ng Shura Organization, ay si Blood Sovereign, baka hindi pa rin siya manalo. Ano ang gusto mong gawin? Ikaw, Bastos. Bitawan mo ako. Nasa proseso siyang magpagaling sa akin. Lanan, hindi inaasahan, isang, na kayang gamitin ang sariling kasanayan, para mabilis na gumaling ang iba. Jinyu Body, anong swerte ko? Pag-akyat ko sa bundok, unang naka-encounter ko. Isang purong yin na katawan. Ngayon, may isa na namang Jinyu Body. Hindi ako niloko ng matanda. Yung babae sa bundok, talagang hindi pangkaraniwan. Huwag kang gumalaw. Yung ginawa ko kanina, gumamit ako ng lihim na lakas. Kung hindi kita tutulungan, mawawala ang lakas na ito. Hindi ka gagaling sa isang iglap. May sakit ka ba? Nandito ako para patayin ka. Dapat kang tumulong sa akin. May sakit ako. Mayroon akong isang uri. Mahal ang mga magaganda. May sakit sa pagtulong sa iba. Itong sakit. Nang bumaba ako ng bundok, saka lang ako nagkaganito. Hindi siguro ito madaling magamot agad-agad. Hindi pa rin siguro. Sige na. Subukan mo na ngayon ang swerte mo. Mukhang mas maganda na ang pakiramdam mo. Halos 7-8% na ang gumaling. At saka, may isang payo ako sa'yo. Sa susunod, si Du Yifan, yung mga bagay na hindi mainstream, mas mabuting huwag kang makialam. Paano mo nalaman? Ako ay tao ng pamilya Du. Nandito ako sa Beijing sa unang araw. Pinagsakluban ko ng suntok yung batang yon. Nang sumunod na araw, may mga tao nang nagpunta para habulin ako. Sa daliri ng paa ko, alam ko na kung sino. Sandali lang. Sino ka ba talaga? Ako si Lin Chen. Naalala kita. Naalala ka ng maganda. Ikinagagalak kong malaman yon. Ingat sa pag-alis, hindi na ako sasama. Maaga akong nagising ngayon. Nilinis ko ang buong bahay mo. Sa loob at labas. Sabi ko ba, Ginoo, 2 taon ka nang nakatira dito. Ang dami nang nakikinig sa loob. Wala ka bang napapansin? Bigla kong naisip na tama ang desisyon mo na gawing bodyguard kita. Siyempre, dahil sa pamilya Shen, ito ay isang masarap na target. Sobrang dami ng mga asong gubat at tigre. Tatay mo. Sobrang pinrotektahan ka niya. Wala kang kaalam-alam sa mga panganib. Wala kang kahit anong batayang kaalaman. Pero, maliban sa tatay ko at kuya ko, walang makapasok. Itong kwarto ko. Ang kapatid mo. May kapatid ka pa. Bakit hindi ko siya nakita? Tungkol sa kumpanya, kalahati ng mga bagay ay siya ang nag-asikaso. Kasalukuyan siyang nasa ibang bansa para makipagnegosyo. Mabait talaga ang kapatid ko sa akin. Itong silid na ito, ay regalo niya sa akin. Ika. Sa mundong ito, maraming tao, na hindi kailangan ng susi, para makapasok. Tulad ng akin, si Ginoo. Pangalawa, kung totoo man, walang ibang tao, na makakapasok dito. Siguradong ikaw yon, mahal kong kuya. O kaya naman, huwag kang magbitiw ng masasakit na salita. Tatay ko at kapatid kong lalaki. Paano sila makakapagbantay sa akin? Sige na, talagang hindi ko siya maintindihan. Masama ang pakiramdam. Nagtalbog ako sa klase ngayon. Samahan mo akong maglibang. Walang tatanggi. Kung hindi, kahit na ikaw ay isang bodyguard, na nagkukulang. Sige, aking prinsesa. Ano man ang sabihin mo, iyon ang susundin. Saan tayo pupunta? Mamimili. Magandang araw. Maligayang pagdating. Siya. Mula ulo hanggang paa. Palitan mo lahat. Bingi ka ba? Ah. Hindi. Ginoo. Anong ginagawa mo? Araw-araw sa paaralan. Laging may mga tao sa likod mo, na nagbubulungan. Sinasabing ikaw ay isang probinsyana. Hindi ka ba nahihiya? Nahihiya pa nga ako. Bilang aking bodyguard na si Shen Qinghuan. Paano ka pwedeng sabihin pangit ka, at hindi ka fashionable?
Mabilis. Isilid niyo na lahat. Talagang humahanga ako sa enerhiya niyo habang namimili, mga babae. Ito. Mas nakakapagod pa ito kaysa sa pagsasanay ko sa bundok. Mahal na dalaga, pwede na bang umuwi tayo? Sige na nga. Ito. Sapat na ito para magamit mo ng ilang panahon. Sige, dito na muna tayo sa araw na ito. Kasyang-kasya lang ito para sa isang sandali. Nagpapalit ako araw-araw. Hindi pa nagkakaroon ng pareho ng suot sa buong buwan. Sa huli, makikipagsabayan din ako sa inyo. Sa mga mayayamang ito. Gago. Bitawan mo na. Binibigyan niya ako ng lunas. Lin Chen. Hahanapin kita. Kamusta? Ako si Shen Wenhua, kapatid ni King Juan. Ang presensya ng taong ito ay katulad ng natirang mga mikropono sa apartment. Talagang isang magnanakaw sa loob ng bahay. Nagsasalita si Ginoong Shen sa'yo. Anong klaseng asal yan? Hindi nakakapagtaka na pinili ka ni King Juan, kuya. Bilang personal na bodyguard, kuya. Talagang may kakayahan ka. Kuya, tinulungan mo siyang paalisin si Du Yifan. Salamat mula kay King Juan. Walang anuman. Bahala na. Bilang isang bodyguard. Magaling ka. Ngunit, hindi ko maaring ilagay ang aking nag-iisang kapatid na babae. Pakakasalan kita na ganito. Isang tao na bukod sa marunong ng ilang suntok, ay walang anumang kaalaman. O angkan. Na may kakayahan. Kanina, ang dami mong sinabing walang kwenta. Hindi ba't gusto mo lang sabihin? Oh, ikaw, isang probinsyano. Huwag mong isipin na kayang-kaya mo ang isang swan. Lumayo ka sa kapatid kong babae. Dahil kung ganito ka, may alam ka sa sarili mo, sasabihin ko na lang ng diretsyo. Pupunta ako sa tatay ko. Para ipaalis ang kasunduan ng ating mga pamilya. Pasensya na, kuya. Nasaan ang tatay mo? Talagang gusto niya ako bilang nakababatang asawa na pumasok sa bahay. Ako naman, ay sobrang nasisiyahan sa bukas na magiging asawa mong kapatid. Sa akin din, masaya ako. Parang, wala ka ng kinalaman dito. Oh, tama. Noong araw na yon, nasa apartment ni King Juan ako. Nakakita ako ng marami, mga kamera at mga bulb. Pakinggan mo siya. Yung apartment, parang ikaw ang bumili para sa kanya. Bakit? Bago bumili ng bahay, hindi mo ba ito sinuri ng mabuti? Talaga? Si King Juan paano? Hindi siya kailanman nagsabi sa akin. Kapatid mo siya. Dapat hindi siya saktan. Ituring mo na lang na hindi ko ito sinabi. Walang usapan. Kailangan ko pang pumunta sa aklatan. Sunduin natin si King Juan. Patawag si Du Yifan para makipagkita sa akin. Sabi ko na noon pa. Yung taong yun ay hindi madaling kausapin. Pero hindi ka naniwala. Hindi ba't dahil sa sobrang walang kwenta mo? Kung hindi, bakit ako magpapauwi? Mula sa ibang bansa. Shen Wenhua. Magsalita ka ng maayos sa akin. Kung gusto mo pang makipagtulungan sa duo pamilya. Para matulungan kang makuha ang karapatan sa mana ng Shen. Kailangan mong ipakasal ang kapatid mo sa akin. Kung hindi, walang diskusyon dyan.
Ngayon ang tatay mo ay nananatiling nagdadalawang isip pa rin sa pagitan mo at ng kapatid mong babae. Basta ipakasal mo siya sa akin. Ang alyansa ng pamilya Shen at Du ay hindi ka na mababanta pa. Mga bagay sa USA Drive. Maghanap ng paraan para ipakalat ito. Makipag-ugnayan sa taong nasa business card. Basta't si Lin Chen ay mangahas na lumapit sa'yo. Siguradong hindi siya makakabalik ng buhay. Pagdating ng panahon, ang kapatid kong babae ay sa'yo pa rin. Ang pinakamalakas na grupo ng mga bayarang sundalo sa buong mundo. CJ. Shen Wenhua. Talagang matindi ka. Sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwala kay Lin Chen na cute na bata, na mas mabilis pa kaysa sa baril. Ay, ang ganda talaga ng batang yon. Wow, ang galing. At saka, kumpara sa ating si Shen, ang school beauty namin, hindi siya nagkakalayo. Pero yung style niya, talagang iba talaga. Si Shen Xiaohua ay isang napakagandang diyosa. Siyang astig at maganda. Oh, mas maganda pa siya kaysa sa aming malaking dalaga. Hindi siya matatalo sa ganda. Kailangan kong tingnan siya. Bakit siya yung nandito? Anong ginagawa mo dito? Mula ngayon, ako na ang estudyante dito. Hindi. 8. Gusto mo bang maghabol? Hindi naman ito kailangang maging ganito kahirap, di ba? Naglalaro ka pa ng nakatago. Sinasabi ko sa'yo, dito ay paaralan. Masyado kang maingay. Hindi ka makakatakas. Hindi ako nandito para habulin ka. Nandito ako para samahan kang pumasok sa paaralan. Huwag kang magbiro, okay? Hindi ka ba gusto nang mag-alay ng sarili mo sa akin? Hindi pwede. Sus Mariosep, sa pagbaba ng bundok, dalawang magandang babae ang nailigtas ko. Isa ay ako, ang aking nakatakdang asawa. Isa ay ang nag-alay ng sarili niya sa akin. Ang swerte ko sa pag-ibig. Napakabuti naman. Yung may friend ako. Kaya, tinanggihan ko na. Alam ko, galing sa pamilya Shen. Ako si Iwan. Nailigtas mo ako, kaya hindi mo na kailangang alalahanin ako. Ikakasal ka na. Ako'y magbabayad ng utang na loob. Kailangan bang magbayad? Ganito na lang. Ikaw, huwag mo akong sundan palagi. Kung sakaling may mangyari sa akin, na kailangan kita, tulungan mo lang ako. Ano sa tingin mo? Sige na nga. Sige, mag-aral ka na. Nakita mo na ba ang video? Hindi ko akalain na si Shen ang pinakamaganda. Ay nag-enjoy ng ganito. Uway. Ito ba ay si Shen ang pinakamaganda? May lakad kami ngayong gabi. Sana ay makasama ka. Ano bang sinasabi mo? Umalis ka sa daan. Baka mas mabuti pang tingnan ang prinsesa. Noong una, nagpakitang gilas siya sa atin. Napakamataas at dalisay. Hindi ko akalain. Sa likod ng eksena, siya pala. Ay isang magandang babae na agad-agad. Na nahuhulog sa mga lalaki. Saan ka nang galing? Mga peking video na nakuha. Bilang konklusyon. Mga tao sa video. Hindi ako yon. Ang lalaki sa video. Hindi yung taong laging nakasunod sa'yo. Taga-probinsya ka ba? Si Shen, ang magandang estudyante. Huwag ka nang magpanggap. Yung ganong klase, kulay. Kaya mong gawin. Kami ng kapatid ko. Hindi naman kami mas mahina. Habang kumakain lang ako. Kayo ay nag-agawan na. Nanggugulo sa ating prinsesa. Anong prinsesa? Kayo sa gitna ng kalsada. Yung video na magkasama. Kumalat na sa buong paaralan. Kung ako si Ginoong Shen, at makita ang sarili niyang anak, na ganito kababa, mamatay sa sobrang inis. Ganun talaga. Huwag mong akalain dahil nakasuot ka ng mga kilalang tatak, at nakapangasawa ng anak ni Shen, ay makakarating ka agad sa taas. Huwag kang mangarap ng ganyan. Ganun talaga. Kayo ay nakatira sa. Kayo'y nakatira sa. Lumapit kayo ng kaunti. Halimaw na to, kahit si Du Xiao, sinugod pa. Anong nakatitig dyan? Tara na.
Dahil alam niyo na kahit si Du Yifan sinugod ko na, bakit pa kayo manghihimasok sa akin? Tandaan mo, sa susunod sa paaralan, kapag nakita mo ako, lumayo ka. Kung hindi, sabay-sabay ko kayong papaluin. Saan galing ang video na ito? Paano ito naipakalat? Lin Chen, ano na ang gagawin natin? Lin Chen, ano na ang gagawin natin? Itong dalagang ito parang maanghang na sili, madaling magalit. Ito ang unang pagkakataon na makita siyang umiiyak. Ano nang gagawin? Ayos lang, walang problema. Maliit na bagay lang ito. Kaya ko pa rin itong ayusin. Tara na. Sasama muna ako sa iyo pauwi. Magsimula tayo sa lumang tahanan ng pamilya Shen. Ang tatay ko. Siguradong nakita rin niya ang video na ito. Babalik ako para ipaliwanag ito sa kanya ng harapan. Huwag kang mag-alala. Alam na ng tatay mo. Matagal na. Noong gabing iyon, ang aking marangal na gawa ng pagligtas sa isang magandang babae. Kundi mo ba naiisip na siya ay madaling ipapakasal ka sa akin para sa isang katulad mong napakamaasim na? Tumahimik ka. Huwag kang magbula-bula. Sino ang nangako na pakasalan ka? Huwag ka nang umiyak. Wala nang iyak. Sige, umuwi na tayo at makita si tatay. Katatapos ko lang sipain yung maliit na salbahe. Nakaunat na. Kung ganyan ang gawin mo, babalik ang dati kong pinsala. Anong nangyari? Wala bang masama? Seryoso ba ito? Kailangan bang pumunta sa ospital? Wala. Sobrang pagod lang. Lanan, bigyan mo ako ng kaunting karga. Dapat sandali lang. Dapat 2 minuto lang. Huwag masyadong matagal. Sige po. Ginoo. King Juan, anong ginagawa mo? Kuya, kailan ka umuwi? Kakatapos lang ng biyahe mula sa eroplano. Pumunta ako dito para sunduin ka. Nandito pa si Papa sa bahay. Hintayin namin siyang umuwi para kumain. Sige, tara. Lanan. Lin Chen, anong hinihintay mo? Tumakbo na tayo. Tara na. Ito ay isang salu-salo sa bahay. Para kay Young Master, isang dayuhan. Kung pumasok tayo, baka hindi bagay sa sitwasyon. Lanan, tama ang sinabi ng kuya mo. Dahil bumalik na ang kuya mo, sama ka na sa kanya pabalik. Saktong-sakto, may sarili rin akong mga bagay na dapat asikasuhin. Isipin mo na lang na nag-half day ka. Sige na. Henry E. na Champagne. Cognac na brandy. Presyo sa merkado ay 2 milyon. Mukhang marunong kang mag-enjoy. Paano ka nakapasok? Maraming mga top-notch na bodyguard sa labas. Tulad mo, isang walang silbi. May bodyguard. Natural na walang silbi rin. Umaasa ka pa ba na mapipigilan nila ako? Okay naman ang lasa. Pero may importante akong gagawin. Hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Yung mga video, paano ito kinunan? Paano ito lumabas? Paano ito nahadlangan? Kung hindi, tinitiyak ko. Ang ulo mo ay magiging katulad ng baso na ito. Hoy, saan kayo pumunta? Agad, ibigay niyo sa akin. Bilisan. Lin Chen, kahit patayin mo ako ngayon, hindi ka makakalabas sa pinto ng pamilya Du. Lin Chen, kahit patayin mo ako ngayon, hindi mo pa rin ako maiiwanan sa pintuan ng pamilya Du. Yung mga inanyayahan ngayon, parang may mga bagay pa. Anong nangyari? Wala akong ganang kumain. Walang dapat ipag-alala sa video. Nahanap ko na ang makakagawa nito. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ka rin masaya. King Juan, alam ko na ang nangyari sa kalye noon. Alam ko na lahat. Hindi kita sinisisi. Tama, tatay. Ang plano na ipinadala ng pamilya Lin, nakausisa ko na. Para sa Shen, hindi ito gaanong mahalaga.
Walang kailangan. Para sa ganitong maliit na pakinabang, ay pinagdaraanan si King Juan, napakasalan ng isang batang lalaki mula sa bundok. Yung Lin Chen, nakita ko na rin. Napakamaalindog ng dila. Bukod sa kaunting kakayahan sa martial arts, wala nang iba pang silbi. Hindi siya karapat-dapat kay King Juan. Kakaiba. Aking kuya ang kusang tumulong sa akin na magbitiw sa kasal. Dapat ay masaya ako, di ba? Pero bakit? Walang laman ang puso ko, hindi makapagpasaya. Sa halip parang may kaunting bigat. Walang anuman. Sobrang pagod lang. Lanan, pahinahin mo ako sandali. Basta, magpahinga ng kaunti. Limitado lang sa 2 minuto. Huwag masyadong matagal. Kuya, kami, nakapagdesisyon na ang kasal na ito. Paano mo magagawang umalis ng basta-basta? Magpapalit ka ng desisyon. At saka, binigyan ko si Lin Chen ng 3 buwang pagsusuri. Pagdating ng panahon, kung hindi siya pumasa sa pagsusuri, tiyak na, papaalisin ko siya. King Juan, ay, lumaki na ang kapatid mong babae. Mga bagay niya ito, hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Tatay. Itong si Lin Chen. Binigyan ko siya ng kalahating araw na pahinga. Hanggang ngayon hindi pa siya dumating. Siguradong bumalik na sa apartment. Nagtatamad-tamad at natutulog na. Kukunin ko siya. Kuya, kumain lang kayo ng dahan-dahan. Uuna na ako. Hindi ka nakakain. Hindi nakakain. Naka-isolate na si Zibiao. Pwede na tayong kumilos. Lin Chen, dahil nagpa siya ka ngayon, na mahulog sa bitad, susuportahan kita. Lahat makinig. Huwag magmadali na barilin siya. Una, putulin mo ang kanyang mga kamay at paa. Gusto kong magmakaawa ka sa akin tulad ng isang uod, na gumagapang sa aking harapan. Hindi mainstream. Sabihin mo nga, kaya mo bang solusyonan ito mag-isa? Isang tao lang. Kailangan pang humila ng maraming tao, para sa iyong proteksyon. Hahaha. Malapit ka na sa katapusan, tapos nagmamagaling ka pa. Ay. Alam ko, marunong ka ng martial arts. Pero kahit gaano ka kabilis, kahit gaano kagaling, mas mabilis ka pa ba sa bala? Ngayon ibibigay ko sa iyo ang huli mong pagkakataon. Kailangan mong lumuhod ngayon din, at humingi ng tawad. Bibigyan kita ng mabilis na wakas. Walang anuman. Itong pagkakataon na magmamakaawa. Itatabi mo para sa sarili mo. Magagamit mo rin. Barilin mo. Gawing pulbos ang tao. Saan na ang tao? Bakit nawala ang tao? Sa likod. Naghahanap sa akin. Ay, kung muling bumaril. Hindi ko maaasahan. Sino ang tatamaan ng bala? Ito. Dapat ay sa inyo. Daddy na mayaman. Huwag magpaputok. Huwag magpaputok. Ihulog niyo ang baril niyo. Lin Chen. Totoo, nagkamali ako. Alam ko na nagkamali ako. Palayain niyo ako. Sisimulan ko na maging aso mo. Sino ang gusto mong kagatin ko? Nasabi na. Ang pagkakataong humingi ng tawad ay para sa'yo. Kuya Chen, sinasabi mo, ginagawa mo. Mabait ka, mayaman ka. Patayin mo na lang ako. Hindi ba madudumi ang iyong mga kamay? Pakiusap, Kuya Chen. Kuya Chen, patawarin mo ako. At sila. Sila, umalis ka na. Umalis ka na. Sabi ko na. Ako ang batang lalaki. Mas mabilis pa sa baril. Kapatid na Chen, kakakumpirma lang. Lahat ng video, matagumpay nang na-intercept. Ako'y nangakong. Hindi ko hahayaang makita ito ng kahit sino. Lanan. Medyo mabilis naman ang takbo. Kapatid na Chen. Kapatid na Chen talagang. Alam ko talagang mali ako. Chenji. Simula ngayon, ikaw na ang tatay ko. Kung sabihin mong pumunta ako sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Tama na. Ayaw ko talagang maging malas.
May anak akong katulad mo. Pero since gusto mong mag-video na nakakasama sa iba, gagawa rin ako ng patas. Mag-video tayo. CJ. Tara. Tumutok sa kamera. Nakatitig lang sa loob. Huwag kang lalabas. Lin Chen, nandito ako sa parking lot sa baba ng apartment. May tao na gustong manakaw sa akin. Pero kanina may isang babae. Tumulong sa akin. Sige na. Lumabas na. Makinig ka sa kanya. Ako ang nagpasya na pumunta siya. Sumunod ka muna sa kanya. Ako na bahala agad. Salamat sa'yo. Walang anuman. Kung may pasasalamat ka, pasalamatan mo si Lin Chen. Siya ang nagpasabi sa akin. Sabi niya may urgent siyang kailangang ayusin. Tinawag ako para tingnan ka. Ikaw at si Lin Chen. Kilala ba kayo ng mabuti? Tapos na, tapos na. Magagalit na ang dalagang ito. Yung. Umalis na si Iwan. Medyo mabilis siyang umalis. Sabi ko pa nga. Dadaling ko kayo sa isang merienda. Mag-relax lang kayo. Kukunin ko ang sweldo mo. Ha? Kukunin ko. Gusto mong kunin ang gusto, sige lang. Nakangako akong hindi na maulit ito. Muli, sa hinaharap. Saan ka ba nagpunta? Bakit ang late mo nang bumalik? Kasi, nag-aaral ako ng teknolohiya. Naisip ko na, tingnan mo kung paano, mawawala ang mga sirang video na yan. Bobo ka ba? Saan ka naman nakakita ng ganun? Huwag kang makialam. Sabi ng kuya ko, tutulungan niya akong ayusin ito. Hello. Kung hindi mo ako yayakapin, magagalit na ako. Hindi ito maganda. Bakit hindi tayo umupo at pag-usapan ito? Ayoko. Hindi ka naman akin. Bodyguard ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Pagod na ako. Yakapin mo ako at dalhin sa kwarto para magpahinga. Pagod na ako. Yakapin mo ako at dalhin sa kwarto para magpahinga. Ay. Ito. Ang kwarto mo. Nababahala ako. Sa kanan. Ang pangunahing kwarto ko. Siguradong, hindi ka pwedeng pumasok. Lanan. Miss, ano ito? Nagbago na siya. Bilisan mo. Anong espesyal na araw ngayon? Hindi ba? Pinapayagan na ba akong pumasok sa pinagbabawal na lugar? Gusto mo lang mangarap. Pagkatapos mong ihatid ako pabalik, kailangan mo rin bumalik sa kwarto at magpahinga. Oh. Magpahinga ka ng maayos. Ginoo at ginang na anak. Sinasabi ko nga. Baka ito ay isang bitad. Yung babae na. Tinawag mo para tulungan ako. Ano ang relasyon mo sa kanya? Ano ang koneksyon nyo? Nakatulong ako sa kanya minsan. Kaya't nangako siyang tutulong sa akin minsan. Ganun lang kasimple. Naiintindihan ko na. Matutulog na ako. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Katatapos lang nito. Sinasabi na galit na ako, galit na ako. Sige na. Kaya bukas may maaga tayong klase. Ikaw, matulog ka na ng maaga. Kilala mo ba siya ng mabuti? Sino siya sa'yo? Kaibigan. Hindi kaibigan. Siya ang aking tagapagligtas. Kaya kahit ano, ang ipagawa niya sa akin, gagawin ko.
Ikaw rin ang aking tagapagligtas. Kaya ano ang nasa isip mo para sa akin? May pagkakaiba ba? Salamat sa iyo ngayon. Ang iyong tunay na enerhiya ay napaka hindi maayos. May panganib na magkaproblema. Sai, nasa yugto ng hadlang. Medyo hindi maayos ang daloy ng enerhiya. Maliit na problema. Ang iyong purong buwan na katawan ay nakakatulong sa pagpagaling ng iba ng mas mabilis. Ngunit sa bawat paggamit, ay nauubos ang iyong sarili. Huwag mong isakripisyo ang iyong buhay. Ako ay isang mamamatay tao, hindi isang doktor. Noong una, hindi ako tumutulong sa iba. Ngayon, isang tao lang ang handang. Hayaan akong tulungan siya. Ay, tama na, tama na. Nabanggit na ba ang bagay na ito? Tulungan mo ako isang beses. Tayo ay walang utang na loob sa isa't isa. At saka, sabihin na natin ang totoo. Kahit na hindi ikaw ang nandoon noong araw na yon, kung ibang tao ang nandoon, sasaluhin ko pa rin sila. Kaya, huwag mo masyadong isipin. Ayos ba? Pero dati walang sinuman ang tumulong sa akin. Tapos na. Isa siyang tanga. O isang kaawa-awang tanga. Kung ganoon, magsasama tayo. Nang normal. Huwag mong laging sabihin na, ililigtas kita, iligtas mo ako. Okay ba? CJ. Okay. Kaya kung normal lang ang pakikitungo, mga kaibigan tayo. Tutulungan ko ang kaibigan sa pag-aayos ng enerhiya. Ayos lang iyon. CJ. Ano man ang sabihin mo, iyon ang mangyayari. Ganito na lang. Sa susunod na mag-ehersisyo ako, ikaw ang unang tatawagin kong tumulong. Lin Chen. Hindi maganda, may nangyaring masama. Kuya, ano ba talaga nang nangyari? Noong umalis ako kahapon, maayos pa siya. Bakit bigla siyang nahimatay? Hindi ko rin alam. Kanina umaga nang bumangon ako, napansin kong hindi siya gumising. Alam mo rin, sa oras na ito, karaniwan nang nagtatangkang magboxing sa bakuran. Pakiramdam ko may mali. Kaya pumunta ako sa kwarto ni tatay para tingnan. Nang pumasok ako, nakita ko na nakahiga na si tatay, nakalupasay na. Doktor, kamusta na ang tatay ko? Yan Ye. Shen, matapos ang paunang pagsusuri. Si Ye. Shen ay dahil sa biglaang sakit sa nervous system na nagdulot ng pagkakakoma. Ngunit ang tiyak na resulta, kailangan pang hintayin natin ang kabuang resulta ng pagsusuri bago natin malaman kailan siya magigising. Ito. Naibigay na namin sa kanya ang gamot. Ngunit ang tiyak, kailan siya magigising, hindi rin kami sigurado. Ngunit mangyaring huwag mag-alala, Ye. Shen, kapag lumabas na ang lahat ng resulta ng mga pagsusuri, ay agad naming ayusin ang komprehensibong plano ng paggamot. Huwag na nating pasakitin ang doktor. Hintayin na lang ang resulta ng pagsusuri bago tayo mag-usap. May kakaibang hangin dito. Bakit parang may masamang presensya? May sakit ba? Mahirap talagang sabihin. Lin Chen. Ito ay pribadong usapin ng pamilya Shen. Ikaw ay isang bodyguard lamang. Kahit na kailangan mong protektahan ang kaligtasan ni King Juan, dapat kang maghintay sa labas ng silid. Kuya, walang anuman. Si Lin Chen ay King Juan. Ngayon sa silid ng tatay, ayaw kong makakita ng sinumang estranghero. Sa oras na ito, maliban sa isa't isa, hindi ako makakapagtiwala sa sinuman. Malinis na kasiyahan, walang anuman. Maaari akong maghintay sa labas. Anong nangyari? Tawagin mo lang ako. Ikaw ang pumilit sa akin.
Tama nga, lason ito. Kahit ang aking malinis na isip, hindi ko mapigilan. Mukhang kailangan kong gumamit ng purong yang na enerhiya. Para masubukan ito, pipilitin ang lason na lumabas. Lin Chen, anong ginagawa mo? Lumayo ka. King Juan, hindi ka pa rin ba makakita ng malinaw? Gusto niyang patayin si tatay. Naghihintay siya dito para sa akin. Wala akong ganito. Kakatok lang ako kanina. Hindi sakit ang tatay mo. Toxic ang sanhi. Gusto kong magpursige. Tulungan mo siyang magpagaling sa lason. Na lason? Sigurado ka ba? Kaya mo ba talaga? Bola-bola lang yan. Kahit ang pinaka-advanced na kagamitan, hindi kayang matukoy ito. Paano mo ito makikita gamit ang mata? Makikita na. King Juan, huwag kang maniwala sa kanya, puro kasinungalingan. Nandito siya para lokohin ka. Kung saktan ko si Ginoong Shen, anong makukuha ko mula dito? Ikaw, isang ligaw na anak, na lumabas mula sa malalim na bundok. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip mo tungkol sa tatay ko? Ano ang mga balak mo? Sino ang nakakaalam na ikaw ay may masamang balak? Na makipag-ugnayan sa pamilya Shen? May plano ka ba? Na agawin ang yaman ng pamilya Shen? King Juan, hindi mo nga alam ang tungkol sa iyong tunay na pamilya. Walang kinikilala ang magulang. Akala mo lang naniniwala siya sa'yo. Totoo ang pagmamahal niya kay Shen. Ay, Lin Chen, baka ngayon. Umalis ka na muna. Dito ako at ang kuya ko. Ayos na. Hala. Ako ang nag-aalaga, nagmamadali. Inalagaan ko siya. Sa isang buwan. Hindi ko inasahan na itong prinsesa ay isang salita lang. At tinawag siya ng kanyang kapatid upang umalis. Haha. Lin Chen o Lin Chen. Talaga namang. Wala kang kaakit-akit-akit. Wala akong practice ngayon. Hindi mo kailangang sayangin ang iyong lakas. Maaari kitang tulungan. Ilalayo ko si Shen Wenhua. Pumunta ka na at magpagaling kay Lolo Shen. Yuan ah. Alam mo na nakaratay si Lolo Shen sa ospital. Hindi na ito nakakapagtaka. Pero paano mo nalaman na siya ay na-poison? Na alam mo pa? Sinusundan mo ba ako? Sa kakayahan at pakiramdam mo? Mayroon ba akong sinusundan ka? Hindi mo ba alam? Paano naman ako? Karaniwan ako ay masensitibo sa kaaway at put. Ngayon sa akin, wala kang anumang put. Bakit ako mag-iingat sa'yo? Ang hirap naman. Maaari mong isaalang-alang ang aking mungkahi. Nasa tabi ni Shen Wenhua. Hindi mahirap lapitan. Maaari kitang tulungan. Maaari kong ipagpaliban ng sandali. Sapat na yon para makapunta ka kay Shen Laoyezi. Pagtanggal ng lason. Bumalik na ang aming prinsesa. Pag-usapan pa ito. Kakausapin kita. Mataas na sensitibidad sa pagpatay at kaaway. Ganun ba? Ano naman ang tingin mo sa kanya? Ano ka ba? Saan ka pupunta? Muna akong uwi sa lumang bahay para magpahinga ng ilang araw. Para maalagaan ko ang tatay ko. CJ, hintayin mo akong makakuha ng ilang damit. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Babalik na lang ako mag-isa. Sandali lang. Ginoo ng bahay. 3 buwang probation. Hindi pa tapos. Balak mo ba akong paalisin? Hindi. Lang. Sabi ng kuya ko. Malubha na ang kalagayan ng tatay ko ngayon. Hindi pwedeng magdala ng ibang tao sa Shen family. At siya pa ang kuya mo. Sobrang tiwala ka ba talaga sa kanya? Shen King Juan. Talaga bang naiintindihan mo? Yung mabuting kuya mo? Alam ko. May kaunting pagkiling ang kuya ko sa'yo. Tutulungan kitang ipaliwanag ito. Pero huwag mo rin siyang maliitin. Mabait talaga ang kuya ko. Simula pagkabata. Siya ang pinakamabait sa akin. Mabait sa'yo. Mabait sa'yo ibig sabihin. At mga ganitong tao tulad ni Du Yifan ay nagkakasundo para itulak ka sa apoy. Gusto mo bang tingnan? Ang iyong mabait na kuya, ano ang ginawa niya?
Ako. Miss Shen Qinhuan, hindi dapat makipagsabuatan kay Shen Wenhua upang ikalat ang video na malisyosong na-edit kay Miss Shen Qinhuan. Mangyaring atakihin ang Lin Chen. Ako si Du Yifan, nangako ako dito na ang mga sinabi ko ngayon ay totoo at hindi na muling makikialam kay Miss Shen. Kung may paglabag, Du. Paano posible na makipagtulungan ang kapatid ko kay Du Yifan? Bakit niya ito gagawin? Saan mo nakuha ang video? Ito ba ay peke? Nandoon ka sa parking lot noong araw na yon, nang atakihin ako. Pumunta ako kay Dufan. Matapos kong ayusin ang mga bayarang sundalo sa paligid niya, kinuha ko ang video na ito gamit ang cellphone. Kung hindi ka naniniwala, maari kong tawagin si Du Yifan na lumapit. Hayaan kayong magtapat sa harapan. Ayos lang ba? Ngayon, maaari ba akong sumama sa'yo pabalik sa pamilya Shen? Lin Chen, maaari mo bang huwag munang ipakita ang video na ito? Ipadala na. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Sasagutin ko ito ng personal. Huwag masyadong magmadali. Hindi niya kaya. Basta nandito ako. Hindi makakagawa ng anuman si Shen Wenhua. Hindi siya makakagawa ng alon. CJ, nakikinig ako sa'yo. Pero ang pinaka-urgent na yon ay ang gamutin ang lason sa tatay mo. At saka, pag nakabalik ka na sa Shen family, anumang pagkain at tubig na ibinigay sa'yo ng kuya mo, huwag mong hawakan. Hanggang sa ganap na maimbestigahan ang bagay na ito. Huwag mo siyang galitin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Nakaplano na. Lumang bahay ng Shen. Magpapalakas ako para ilabas ang lason mula sa katawan. Hindi pwedeng maabala ng kahit sino ang prosesong ito. Mag-alala ka. Nandito ako para magbantay. Hindi ko hahayaang may makagambala sa'yo. Ang lason na ito ay napakamakapangyarihan. Kaya pala kayang bumalik sa akin ang aking purong yang na enerhiya. Nakita ni Shen Wenhua ang plano ng pag-alis ng tigre sa bundok. Kailangan nang bumalik ngayon. May 5 minuto na lang. Lin Chen, wala na. Sa mga nakaraang araw, magigising na ang tiyuhin. Ang ganda. Kaya tayo, mabilis na umalis. Alam na ng kapatid mo. Nagmamadali na siyang bumalik. CJ. Lin Chen. Lin Chen. Itong lason. Mas masakit pa ito kaysa sa palo sa akin ng master ko. Kahit ang pamalo niya mas masakit. Ayos lang. Maaaring. Kailangan lang matulog ng 1 beses. Ayos na. Lin Chen. Lin Chen. Lin Chen. Lin Chen. Anong nangyayari sa'yo? Gisingin mo na agad siya. Kailan? Nagsimula akong makaramdam na hindi ko kayang wala siya sa tabi ko. Du Yifan, ang dami mong sinasabi. Noong araw na yon, siyang nagdulot sa akin ng problema. May papel ka ba? Punasan mo ang kamay mo. Medyo madumi. Siguro. Ngayon ay pinapayagan na ako makapasok sa bawal na lugar. Gusto mong maniwala dyan?
Lin Chen. Kailangan kita. Magising ka na agad. Ayos ba? Ikaw yan. Umalis ka. Uy, anong balak mo? Napoison siya. Ayokong mamatay siya. Kaya umalis ka sa daan. Kumusta na siya? Sa aking kakayahan, maaari ko lang muna siyang tulungan. Mapigilan ang lason. Siya ay may katawan na purong yang. Ang lason na ito ay napakalamig at madilim. Sa kanyang kalikasan ng katawan, nagtutunggali sila ng tama. Ano ang gagawin natin? Paano natin siya masasalba? Para tuluyang maalis ang lason. May isang paraan lamang. Kailangan nating hanapin ang purong katawan ng dilim, at paghaluin ang kanyang yin at yang. Tulungan siyang makalagpas sa antas ng tao at Diyos. Ganoon, ang purong yang na pamamaraan ay makakapag-alis ng lahat ng lason, purong yin na katawan. Pagsasama ng yin at yang. Tanging. Ito lamang ba ang paraan? Hindi ba't galit na galit ka sa kanya? Ngayon, nandito ang pagkakataon. Sa harap mo. Gusto niyang makipag-isa sa ibang babae. Siyempre, maaari kang magpawalang bisa ng kasunduan. Hindi ba't ito ang gusto mo? Sino ang nagsabi na ayaw ko sa kanya? Wala kang alam. Kung alam ko o hindi, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, gusto mo bang iligtas siya? King Juan, ang late na. Ano ang ginagawa mo sa kwarto? Sino ang kausap mo? Ang late na. Anong ginagawa mo sa kwarto? Naghahanda na akong matulog. May kailangan ba? Oh. Malapit sa bahay. Katatapos lang ng isang hindi kilalang tao. Mga tao na naglalakad-lakad. Lumabas ako para mag-check. Hindi ko nahabol. Naisip kong dumaan dito para tingnan ka. O di kaya, pahintulutan mo akong pumasok at tingnan. Ako, nakatulog na. Dito sa akin. Ayos lang naman. Nakasara ng maayos ang bintana. Walang anuman. Magpahinga ka na rin. King Juan, anong nangyari sa'yo? Papasukin mo ako para makakita ng isang beses. Hindi ako papasok. Sapat nang makita ka. Bakit ka pa bumangon? Hindi ba't dahil kailangan ng kuya na pumasok? Kailangan kitang salubungin. Ay naku. Sa'yo ang lahat ng kasalanan. Ang kumot na mainit na. Nawala na ang init. Kasalanan ko, kuya. Bukas, gagawa ko para sa'yo ng iyong paboritong sweet and sour ribs. Bilang paghingi ng tawad. Okay ba? Lene, matulog ka na. Buti na lang. Ayos ka lang ba? Nakatakot talaga kanina. Walang anuman. Kahit kaunting lason. Hindi pa ako mamamatay dito. Ano? Ginoo, nag-aalala ka pa sa ibang tao. Buka ng bibig mo, walang saysay. Mas cute ka pa kapag natutulog. Bilisan mo uminom. Uminom ka na, matulog ka na. Parang may nangyaring kakaiba. Alam na ng dalaga ang mag-alaga sa iba. Kung matutulog ako sa kama. Saan ka matutulog? Ay, kung ganon, ganito na lang. Papaliguan kita ng init ng kama. Lin Chen. Alam mo, ano ang purong katawan ng yin? Sabi ni Iwan. Tanging ang purong katawan ng yin ang makakatulong sa iyo na mag-alis ng lason. Totoo ba ito? Kung hindi makikita ang purong katawan ng yin, hindi ka ba mamatay? Bodong bata, hindi pa niya talaga nakikita ang kanyang puso. Kung sasabihin ko sa kanya ang katotohanan, hindi ba't magiging moral na panghihimasok ako? Purong katawan ng dilim ah. Ikaw nga, matulog ka sa akin ng isang tulog. Ayos na ako.
Ikaw, sutil. Ay, ayos na, ayos na. Ano bang ginagawa mo? Sakitin pa rin ako. Ginoo, anong balak mo? Ano ang gusto mo? Ano ang balak mo? Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Huwag kang mag-alala. Walang iwan. Sobrang seryoso naman ang sinasabi mo. Itong kaunting lason, para sa akin, hindi ito gaanong mahalaga. Huwag mo naman ako masyadong batuhin ng mura. Mas gagaling ako agad. Lin Chen. Salamat. Salamat sa pagligtas sa akin. Sa pagtulong sa tatay ko. Parang kahit minsan masaktan. Ay ayos din naman. Tiyakin mo, Tio. Nawala na ang lahat ng lason. Mula sa katawan. Sinasabi ko sa loob ng 2 araw. Babalik ka sa dati. Na nag-ehersisyo sa umaga. Ay. Lin Chen. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Wala iyon. Ito ay bahagi ng aking tungkulin. Maliit na bagay lang. King Juan. Tungkol sa sinabi mo. Alam na ito ng tatay. Ngunit ngayon. Wala kaming direktang ebidensya. Na si kuya ang naglagay ng lason. Ikaw muna ang bahala sa bagay na ito. Huwag mong ipaalam sa iba. Bahala ng bahala si Papa. Huwag ka ring basta-basta makipag-away kay kuya. Mag-ingat ka. Alam ko. Noon. Sinabi na sa akin ni Lin Chen. Sa tingin mo ba ngayon si Lin Chen ay walang kakayahan at walang kaalaman, isang walang muwang? Tatay, huwag mo na akong pagtawanan. Unahin mo muna ang iyong kalusugan. Sa totoo lang, gusto kong malaman kung si Xiao Shen ang naglagay ng lason, may paraan ako. Ito ay, hindi ko alam kung ano ang relasyon niyo ng dalaga. Handa ka bang makipagtulungan sa akin? Ginoong Shen, may balita na dumating. Nasa apartment na ang ikalawang dalaga kasama si Lin Chen. Mukhang babalik na siya sa paaralan. Mukhang may sakit si Lin Chen. Kamakailan, mas marami na akong gamot kaysa sa matanda. May mga araw na naglalaro kami ng dalaga sa bakuran. Naitulak siya ng dalaga. Sabi ng mga katulong na naroroon, nagsuka pa siya ng dugo. Pero ang matanda, pagkagising, wala namang ginawa na espesyal. Matandang bahay, lahat ay pareho. Yung lason ko ay para sa pagkontrol kay Lin Chen. Hindi ko inasahan. Mabuti ang matanda. Ang bilis naman. Tama nga, siyang nakialam. Lanan. Pero hindi ko kayang magpusta. Siya at si Shen Qinghuan, yung batang babae na yon, hindi niya alam kahit ano. Sabihin mo sa matanda. Ngayon ang matanda, hindi pa rin gagawin. Siguro nagsasagawa siya ng ebidensya. Hihintayin niya na makita. Pero huli na ang lahat. Kaya ano ang plano mong gawin? Anyway, nandoon na tayo sa puntong ito. Hindi na ako pwedeng maghintay lang. Hindi ako pwedeng manatiling nakaupo. Dahil si Lin Chen, ngayon ay napakalakas pa rin. Magpadala ng mensahe. Sa organisasyong Shura. Ikaw, sino ang balak mong hanapin? Sinasabing ang pinakamataas na ranggo ng Asura ay ang Gabi Asura. Sa mataas na misyon ay hindi pinalad. Na nasugatan ng mabuti. Matagal na siyang hindi nagpakita. Pakiusap sa kanilang pinuno. Dugo ng dangal. Na personal na dumating. Magandang umaga, Chen Jie. Magandang umaga, Miss Shen. Magandang umaga, Chen Jie. Magandang umaga, Miss Shen. Lumayo kayo. Mabilis, umalis ka na. Nakita mo ba? Sa susunod, sa paaralan, pwede ka nang maglakad ng pahalang. Kuya Chen, kumain ka na ba ng almusal? Pinapagawa ko na sa iba na. Pumunta sa restaurant sa tapat ng paaralan. Naka-order na. Kayo at Yanye. Shen, anong gusto niyong kainin? Sabihin niyo lang. May gusto ba kayong kainin? Si Yanye. Shen ngayon, gusto lang kayong dalawa. Umalis na kayo. CJ, aalis na ako. Aalis. Ano bang ginawa mo sa kanya? Bakit naging ganito siya? Wala naman. Pinadama ko lang sa kanya. Ang pakiramdam na malapit sa kamatayan.
Tatay. Ito ang akin. Ekspertong doktor na espesyalista, na inireseta ang gamot at sabaw. Subukan mo. Lanan. Ilagay mo na dyan. Matapos kong isulat itong sulat, uminom lang. Pa. Kung malamig na ang sabaw na ito, hindi na ito epektibo. Kaya inumin mo habang mainit pa. Sige po. Ay. Ganyan pala. Kaya sa pagkakataong ito. Anong laso naman ang nilalagay dyan? Papa. Kayo po. Ako. Hindi ko maintindihan. Alam niya talaga. Matalino ka na simula pagkabata. Anong pinag-aralan? Mabilis lang. Tumanda na siya. Mabilis kumilos. Pero sa isang bagay lang, ako ang pinahirapan niya. Isa. Naalis na ni Lin Chen ang lason sa akin. Kung hindi nagtagumpay ang paraan ng paglalason sa unang pagkakataon, bakit pa niya ito gagamitin sa pangalawang pagkakataon? Tatay. Ganyan mo ako isipin. Ano bang sinabi ni Lin Chen sa'yo, tungkol sa akin? Mas pinili mong maniwala sa isang dayuhang hindi mo kilala, kaysa sa sarili mong biological na anak. Kuya. Bakit mo naman tinulungan si Du Yifan, isang dayuhan, nasaktan ang sariling nakababatang kapatid na babae? Ikaw yon. Ikaw, maliit na tao, na nag-intriga. King Juan. Ang ating 20 taong pagkakaibigan bilang magkapatid, hindi ba ito mas mababa kaysa sa mukha ng batang ito? Ilang buwang mga matatamis na salita. Gusto ko ring itanong sa kapatid na lalaki, ang ating mahigit 20 taon, na pagkakaibigan bilang magkapatid, ay para bang ginagawa mo akong pusta? Ihatid kay Du Yifan, yung klase ng tao ba? Sa mga nakaraang taon, gumawa ka ng peking mga account, mga proyektong pinamamahalaan sa pamamagitan ng suhol. At noong gabing iyon, ang gatas na ipinadala mo sa akin, na nakuha mula sa mga tira-tira, ulat ng pagsusuri sa droga. Nandito lahat. Tingnan mo na lang. Kung wala kang ginawang masama, bakit ka nag-aalala? Kung hindi ka nag-aalala, bakit ka nagmamadaling magpatunay? Sa mga nilalaman ng dokumentong ito, totoo ba o hindi? Talagang niloloko ako. Wala silang nakuha na ebidensya, tatay. Nababahala ako na naloko kayo ng peking ulat at peking libro. Sa huli, kung mapalayas ako sa Shen family, si King Juan ay bata pa. Hindi pa niya alam ang lahat. Sa huli, sino kaya ang makikinabang? Sa lahat ng ito. Haha. Ay naku, kuya. Itong maruming tubig mo, talagang binato mo ako. Sige, sagutin mo muna. May tanong ako sa'yo. Ikaw ba, noon pa man, gusto mo nang saktan si King Juan? Nga. Simula nang maging adulto si King Juan, gusto kong mawala siya. Hindi ito ang gusto kong sabihin. Ano ang ginawa mo sa akin? Ikaw, ano ang ginawa mo sa akin? King Juan, may gusto ka bang itanong? Kuya, sa mga taon na ito, sunod-sunuran ka sa akin. Pinapaburan mo ako sa lahat ng bagay. Lahat ba yon ay peke? Nga. Ako. Mula pagkabata, gusto kong gawing isang walang silbi ka. Ganito, para mabigo ang matanda sa'yo. Sa'yo. Ngunit kahit anong gawin ko, parang, nasa pagkabata pa rin siya sa'yo. Siguradong ito ay, ginawa ni Lin Chen na mahika. Kailangan kong umalis agad dito. Hindi na ako pwedeng kontrolin niya. Huwag kang gumalaw. Ikaw. Ano ba talaga, ang ginawa mo sa akin? Ito ay tinatawag na pagkuha ng kaluluwa. Tanging kapag ang biktima ay may pinakamababang depensa laban sa nagbigay ng kapangyarihan at sa pinaka-nakakapagpasaya nilang sandali. Ito ay pinaka-epektibo. Para sa sandaling ito, ako ay naghirap ng husto. Matagal nang nagkunwari ng kahinaan. At ang mga dokumentong ito ay para rin, pabayaan kang maging mapagbigay. Mula nang ikaw ay makalat sa akin. Ano man ang itanong namin sa'yo, kailangan mong magsabi ng totoo.
Kailangan mong magsabi ng totoo. Wenhua, talaga bang papatayin mo ako? Dahil tanging sa iyong pagkamatay. Hindi na mauunawaan ni King Huan. Ang karapatan sa mana ng pamilya Shen, nang natural lang, mapupunta ito sa akin. Pero ako, hindi talaga iniisip na makipag-away sa'yo. Tungkol sa karapatan sa mana, huwag kang gaguhan. Ayaw mong makipag-ugnayan dahil wala kang pakialam. Basta't nandyan ka pa. Ang puso ng matanda ay palaging para sa'yo. Kahit ano pa ang gawin ko. Isa lang ang laman ng puso niya. Ikaw ang kanyang mahal na anak na babae. Palaging ibinibigay ang pinakamaganda para sa'yo. Ikaw na anak ng pahirap. Ikaw na anak ng pahirap. Tio, kalmado ka. Nagliliyab ang dugo at ang ki. Hindi maganda sa puso at isipan. Lin Chen. Pakisuyo, tulungan mo ako. Itapon mo ang salot na ito. Sa akin. Agad akong makikipag-ugnayan sa grupo. At sa lungsod ng Beijing. Upang putulin ang ugnayan natin bilang ama at anak. Simula ngayon. Ano man ang mangyari sa'yo. Wala nang kinalaman ang pamilya Shen sa'yo. Walang kinalaman sa bagay na ito. Rooftop. Ang lason na nasa katawan mo, hindi mo pa natatanggal. Huwag mong itago ang tunay na enerhiya. Para mapigilan ang lason, sa ganitong kadali, binibigyan siya ng panlinis na panalangin. Simula nang itaboy si Shen Wenhua, mula sa pamilya ng Shen. Ilang araw nang, hindi natutulog ang dalaga. Ang ganitong maliit na trick ng King Sin Charm, hindi makakapagpasunog ng maraming tunay na ki. Ay, bakit ka nandito sa akin ng ganitong oras? Anong nangyari? Miss mo ba ako? Hindi pa rin natatanggal ang balak ni Shen Wenhua. Kamakailan lang ay may koneksyon siya sa Blood Lord. Nandito lang ako para ipaalala sa'yo. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay. Ano? Blood Lord? Sino ka? Ang tanga mo naman. Pati pangalan na medyo kabaliwan pa. Blood Sovereign ay leader ng Shura Organization. Pangalan niya. Malalim ang kanyang kakayahan. Kung sakaling talaga siyang makipaglaban. Sa ngayon kung ikaw ay kondisyon ng katawan, hindi ito tiyak. Walang kasiguraduhan sa panalo. Ako ay isang mamamatay tao sa ilalim niya. Kung siya ay mag-utos, hindi ako dapat tumugon. Wala akong magagawa para sa'yo. Hindi ito dapat mangyari. Naiintindihan. Uminom muna tayo bago umalis. Samahan. Wala ka ng pera, samahan. Samahan. Isang asong walang bahay, samahan. At nagmamataas pa. Gusto mo bang makipagbakbakan sa akin? Nakakuha ako ng mapagkakatiwalaang balita. Sa kamay ni Lin Chen. Mayroong siyang, ang lihim na aklat ng mga pamamaraan ng Xuan Wang. Kung manluloko ka sa akin, hahatiin kita ng bubuo. Ipapakain kita sa aso. Pagkatapos ng 7 araw, kaarawan ni Shen King Huan. Maaaring personal na tingnan ng dugo ang kanyang paggalang. Ayos. Kung totoo ang balitang ito, hintayin mo akong makuha ang lihim na aklat. Bilang kondisyon ng kapalit, tutulungan kita. Patayin si Lin Chen. Muling makuha ang pamilya Shen. Magseryoso ka naman sa araw na ito. Opo. Ako ang pinakamaganda. Ginoo at ginang. Anong amoy yan? Mas masarap pa sa akin. Mapanganib na uso. May pumatay. Tumakbo na kayo. Hawakan mo ako ng mahigpit. Maraming tao na. At meron pang isang mahirap. May pumatay ulit. Tumakbo na kayo. Hawakan mo ako ng mahigpit. Maraming tao ang dumating. At meron pang isang napakahirap. Lanan. Ibigay mo ang sekreto ni Haring Xuan. Para hindi ka mapatay. Lene. Anong?
Nakangalap ng tao para sa lakas. Ang galing mo talaga. Iwan. Nainis ako sa'yo. Sinasabi lang na si Xuizon ang darating. Hindi niya sinabing dadalhin pa niya. Maraming tao pala ang dadalhin. Sa susunod, hindi na kita imbitahan uminom. Tumingin. Sandaling jar. Ikaw talaga, ay disipulo ng matandang iyon. Bakit? Kagagaling mo lang. Nagamit ka rin ng isang jar kanina. Sayang naman. Halu-halong tao. Hindi ka naman siguro nasa paanan ng bundok. Nagnanakaw ng kaalaman mula sa amin. Sa pamamaraan ng matandang Ginoo, di ba? Nagpapakamatay ka. Lenwe. Pati sa pamamaraan, halu-halo rin. Sabi ko nga, kuya. Yung pinagsama-samang kasanayan mo. Ay. Isang estilo na ninakaw mula sa silangan. At isang galaw mula sa kanluran. Luma ng tao. Matagal mo nang hinahanap. At talagang natagpuan niya. Ang isang taong may purong yang nakatawan. Bata. Nakikita kita. Ang iyong katawan ay puno ng gulo. Siguradong. May sugat ka, di ba? Kung ayaw mong mamatay. Ibigay mo ang purong yang nakasanayan. Kung ayaw mong mamatay. Ibigay mo ang purong yang nakasanayan. Lenwe. Alam mo pa ang purong yang nakasanayan. Mukhang. Ikaw ay disipulo. Ng matandang Ginoo. Na talagang tinuruan. Maliban sa akin. Maraming taon na ang nakalipas. May isang naghimagsik sa kanyang guro. Sigurado akong ikaw iyon. Tama ka. Ako nga. Noong mga panahong iyon, sinabi niya na hindi ako. Purong yang nakatawan. Hindi ko ma-practice ang purong yang na pamamaraan. Kaya't nagnakaw ako ng kaalaman. Pero yung matandang iyon, sabi ay hindi ko sinunod ang utos ng guro. Sinira ang kalahating lakas ko. Pinalayas ako mula sa bundok. May mukha pa siyang makipag-usap sa'yo, na ako ang nagtalikod sa guro. Bata. Kung pag-usapan, dapat, tawagin mo akong kuya. CJ. Nagnakaw ka ng kaalaman sa bundok. At bumaba para pumatay ng tao. Tama lang. Ngayon ako ang papalit sa guro. Para linisin ang tahanan. Tigilan mo. Lin Chen, kung hindi ka titigil, patayin ko siya. Shen Wenhua. Akala mo ba ako? Talaga bang hindi mo kayang patayin ako? Lin Chen, patayin mo siya. Huwag mo akong alalahanin. Mananalo ka. Ayaw kong makita siyang nawawala. Kaya agad, wawasakin ang kanyang kakayahan. Ibigay mo ang lihim na pamamaraan. Kung hindi, sisirain ko ang kanyang ulo. Palayain mo siya. Bata. Wala ka nang pakialam sa buhay mo. Gamitin mo ang lahat ng iyong lakas. Wala ka nang pakialam sa iyong mga sugat. Okay. Sige, tutulong ako sa iyo ngayon. Huwag. Lin Chen. Lin Chen. Maaari ka bang magsalita? Medyo natatakot ako sa ginagawa mo. Ayos ka lang ba? Lin Chen. Lin Chen. Lin Chen. Lin Chen. Pinilit niyang ilipat ang tunay na enerhiya sa loob at ginamit ang kapangyarihang lampas sa limitasyon. Mga lason sa katawan, hindi na kayang pigilin, na umaabot sa puso. Ang aking purong buwan na kasanayan ay walang epekto. Mag-isip ka pa ng ibang paraan. Pakiusap. Gagawin ko ang lahat. Maliban kung makahanap ng purong katawan ng dilim upang makipag-isa sa kanya. Tutulungan siyang makalagpas sa antas ng tao. Sa oras na yon, mabubuo muli ang kanyang mga meridian, kasama ng pagsasanay ng purong teknik ng liwanag, tiyak na aalisin ang nasa loob, lahat ng mababang antas ng lason. Mayroon bang paraan para mahanap ang purong katawan ng dilim
Agad akong hahanap. Wala akong magagawa, kundi subukan ang kanyang dugo. Tingnan kung makakahanap. Ngunit ang ganitong paraan, parang paghahanap ng karayom sa dagat. Kaya siguro, siya nga talaga. Sabi ni Iwan, tanging ang purong yin na katawan lang ang makakatulong sa iyo na magtanggal ng lason. Totoo ba yon? Kung hindi mahanap, kung ikaw ay may purong yin na katawan, hindi ka ba matatakot? Mamatay. Purong yin na katawan nga. Ikaw yon. Matulog ka lang sa akin. Ayos na ako. Tanga. Sinasabi mong hindi ka seryoso, sabihin mo sa akin. Ayos lang. Ako ito. Langit na tao. Naging ganito. Malinis na saya. Anong tinitingnan mo? Nakatulong din ako sa iyo minsan. Nakaayos na tayo. Hindi ko inasahan. Nasa huli. Ang dalaga ay magbibigay ng sarili. Mula sa araw na ito, ako, si Iwan, ay magiging Panginoon ng Shura. Ako. Ito ang dugo ng Diyos. Ipinahayag ko, simula ngayon. Sa ilalim ng Shura, tanging utos ni Ginoong Lin ang susundin. Ay. Uway. Bakit tumatakbo? Alam mo ba kung ano? Lahat ng mga asura na ito ay mga baliw. Sobrang lakas ng laro nitong babae. Hindi ko na kaya. Umalis na tayo. Ay, sa tingin ko ayos lang naman. Sama-sama. Hindi ito. Noong 3 buwan na ang nakalipas. Yung pinirmahan kong kontrata ng bodyguard. Paano? Ginoo o ginang? Gusto mo akong paalisin? Tama nga. Ang iyong pagkakakilanlan bilang bodyguard ay magtatapos sa araw na ito. Sige na nga, kaya't ako'y mag-aayos ng aking bagahe at babalik sa bundok. Nagtapos na ang pagkakakilanlan bilang bodyguard. Ngunit, ang katayuan ng nobyo. Gusto mo pa bang magpatuloy?